nakaraang preaching po at welcome din po sa ating mga kapatiran na nagbabalik bayan. Welcome po, kapatid. Kapatid na Ray. Palpakan po natin si Kuya Ray. Lalo niyo po si Kuya Ray. Oh. Okay, makikita niyo po sa inyong pong screen, ano? Yan po, naalala niyo po ba yan? 3 weeks, 3 Sundays ago. Putol po na. Papatuloy po ang ating katuwang na pastor sa dati sa kanya, sa leading po ng Diyos sa kanya. Sa Book of Levitico, naalala niyo po. Tingnan niyo po ang mga tupa. Tayo po ay inambing na mga tupa ng Diyos. As you can see po sa screen po ninyo, no? Kapag po may mga sumasalakay na mga mababangis na hayop na pwedeng lumapa sa atin. Ang pastol po, no? Alam niyo po kung sino yung dakilang pastol. Natin po, wala po tayong may hahambi. Wala tayong pwedeng isalarawan. Hindi ang Panginoong Jesucristo. At bibigay siya ng proteksyon. Inilalagay niya ang kanyang mga tupa, no, sa matinang na pastulan, no, para maranasan nila ang pag-iingat at pagpapala ng Diyos sa kanilang mga buhay, mga kapatid. At ito po yung pinamagatan natin, no, kung hindi po nawawaglit sa inyong isip. Pakita natin yung pamagat, no? 1 Peter chapter 5. Ano po? Lagi ko pong naaalala ito. Ano? Pastor Dante, Ate Lily, at ang mga leader. My second, ano ka? Naalala niyo po ba yung first, ano ka? Yes. Nasa aking kanan po, yun po, nakasindi. Ano po, ano? Yeah. That was December 7 po ng ating pong i-celebrate yan, no? Last year po, 2024. At ito po yung may team, mga kapatid, ha? I-connect lang po natin, no? Para makita po natin na ang Diyos po talagang hindi siya nag-aaksaya. Mahalaga sa Kanya ang kaluluwa ng isang tao. Sa team po, makikita niyo po kung nandiyan pa rin po yan, no, sa inyong mga isipan, tungo sa inyong puso. Trust in the light. Be the light. Share the light. Kung naalala niyo po yun, no? First Hanukkah celebration. Trust the light. Be the light. Share the light. In John 10, 22 to 29, no? Hindi ko na po babasahin. Ito po, nire-remind ko lang po sa ating mga isipan. Ano po, dapat po talagang ibinabahagi natin ang biyaya ng Diyos, mga kapatid. Kay Paul, huwag tayong mag-aksaya ng panahon. Pahalagaan natin ang bawat panahon sa ating buhay na binigay ng Diyos, mga kapatid. Babalikan ko lang po na ng pahiwatig sa atin ng Diyos, no, sa napakatinig na katinig. No? Balikan lang po natin, ha? Connect po natin, no? That was January po, no? January 2 at 4:22 a.m. Ang ako po'y babangon na sa aking higaan. Sabi niya ganyan, no? Ipahayag mo ang salita ng Diyos napapanahon man o hindi. Kapahayagan po ng salita ng Diyos. Sabi niya, trust the light, be the light, share the light. Mga kapatid, at ako po'y naniniwala, no? Nasa panahong ito, nagniningas po kayo ang salita ng Diyos na nasa inyong mga isipan, tungo sa inyong puso. Kaya po tuloy-tuloy tayo, wag po natin alam ko naman po, hindi tayo madamot eh. No? Kung tayo po ay makangapit bahay, mga kapatid, po, ang ibida natin ang Panginoong Jesucristo.
kung ano baga ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Amen po, no? Yan po ang ipagmalaki natin. No, sa mga tao, lalo na po napagmasdan niyo po yung nakaraang celebration po ng Black Nazarene. 8 million people po yun ang umikot, no, sa Kamaynilaan. Sa loob ng 12 oras. May narinig po ba tayong salita ng Diyos? Wala. Kaya nakakalungkot po, no? 8 milyong tao na ipinapakita nila. Puro ganun lang na po. Sa totoo lang po, wala akong narinig na salita ng Diyos. Nalulungkot siyempre tayo, no? Ganun na lang ba ang kahantungan ng buhay ng bawat tao? Kaya po malaki po ang magagawa natin, mga kapatid. Unang-una sa iglesia. Bakit ba ako narito sa iglesia ito na itinatag ng Diyos? Ano ang magagawa ko? Ano ang may ambag ko, mga kapatid? Marami po tayo may ambag, mga kapatid. Nakita po natin ng mga kabataang tatay. Nakita niyo po, pagmasdan niya, no? Sila na po yung nagsiserve ngayon. Pinapasa na natin, pinapasa. Sa mensahe pong ito, na ipapasa ko po sa iyo. Mga kapatid, sige po, Brother Jillian. Okay? Lalaktawan na po natin ang tungkulin at pananagutan natin. Ako, ikaw, tayong lahat ay may pananagutan sa Diyos, mga kapatid. Bago ka man nakakarinig pa lang ng salita ng Diyos, o beginners ka pa lang sa buhay ng Kristiyano, mga kapatid, pagmasdan lang po natin. At ito po ay napaka-practical. Ipapasa ko po sa inyo, mga kapatid, ha? Hindi ko po sosolohin, no? Kaya po in-announce dito na ako po'y tatayong i-oversee ko lang po yung mga LOL ninyo at yung mga BS ninyo. Ano po, para malaman po natin, no? Katulad po nung panimula natin, nandito po ako, no? Bago natin itatag po ang ating LOL at ang Bible study. Okay, sabi po, pakinggan niyo po ang verse 2 ng 1 Peter po. No? Okay. Sabi niya po diyan, instruction po ni Peter sa mga Kristiyano, sa mga tumatayong leader at sa bawat isa sa atin na meron tayong tungkulin na dapat gampanan. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Number 1, pangalagaan. Pangalawa, gawin ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Bakit po? Yan ang nais ng Diyos. Yan ang nais ng Diyos. Pangalagaan at gawing maluwag sa ating mga puso ang paglilingkod sa Diyos. At hindi napipilitan lamang. Yan po ang nais ng Diyos. Diyan tayo kalulugdan ng Diyos kapag ang mga tungkuling ito ay isinasagawa nating lahat. Kasama po ako dyan, ha? Kaya nga po, pangungunahan natin yan. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin hindi dahil sa bayaran, kundi dahil gusto ninyo makapaglingkod sa bawat isa. Kung naaalala niyo po, no, yung dalawa sa pinakadakilang ipinag-uutos ng Diyos sa atin. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso. Buong puso mo, kapatid. Buong kaluluwa mo. Buong kaisipan mo. At buong kalakasan mo. Pinipersonal po tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid. Tinutukoy niya ang iyong puso. Ang iyong kaisipan, ang iyong buong kaluluwa,
at ang iyong buong lakas. Ibibigay mo talaga po eh. Kung talagang mahal mo ang Diyos at handa ka maglingkod, ibibigay mo ang iyong buong buhay. Madali po ba maglingkod? Mahirap pagka aarukin ng isang tao ang salita ng Diyos na yun. Napakahirap naman eh. Pero hindi po eh. Sa totoo lang po. Kasi tutulungan tayo ng salita ng Diyos eh. Tutulungan niya tayo. Tutulungan tayo ng banal na Espiritu Santo. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ipapaalam niya po sa ating lahat kung ano ang ating gagawin. At alam din naman natin na nangako ang Diyos na hindi kita iiwan ni pababayaan man lamang. Amen po ba? Kaya sabi niya, gampanan ninyo ang tungkulin, hindi dahil sa kabayaran. Kung tayo po'y binibigyan ng allowances. But thank you, Lord. Hindi po yun ang pag-uusapan natin. Ang gusto niya po, buong pagkatao mo, buong lakas mo, ang ibibigay mo. Verse 3. Sabi po ni Jan, mga kapatid, sinabi ko nga po, papasa ko lang naman po sa inyo, no? Ang pagpapakahayag ng salita ng Diyos. Sabi nga, sa John 21 verse 15, pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro. Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Tingnan niyo po yung tema ng pag-uusap ng Panginoong Hesukristo, Panginoong Jesus. At Simon Peter, aarukin ng Diyos, mga kapatid, kung ano laman ng inyong mga puso. Iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Kayo po, mga kapatid, pagpasensya niyo po. Halimbawa, ikaw sa Simon Peter. Halimbawa, ako si Jesus. Halimbawa lang po. Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Next. Ang sagot ni Pedro. Sige nga po, sagutin natin. Okay, sabi ko nga po, ipapasa sa inyo, mga kapatid. Para makita niyo po yung power ng salita ng Diyos. Lagi pong pinagbibili ni Pastor Dante yan kapag kung mahayo po, gumagawa ng mga programa. Kuya Ed, huwag mong sosolohin. Hingi ka ng tulong sa mga workers natin. Pinagbibili niya pa. Noong araw po yun, 2 dekada na po ang lumipas. Nawawala po sa aking isip Pag ko daw susuluhin ang gawain. Okay ha? Opo, Panginoon, nasagot niya, mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Narinig po ba natin? Parang isa lang sumagot dito. Okay. Okay ha? Okay, tingnan niyo po That's a commandment. Commandment po yan. Lalabagin ba yan ng mga Kristiyano? Kautusan ng Diyos yan. Sabi niya, sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Sino po yung mga batang tupa? Tingnan niyo nga po yung nasa kanan niyo, kaliwa. Nasa harap niyo. Nasa likod niyo, tingin kayo. Hira parang tigas ng leg natin. Okay. Okay, tignan mo. Commandment po yun, ipinag-uutos ng anak ng Diyos. Plano ng Ama, na ihahin po yan. Panapala ng Ama. Para sa katuparan po ni Jesus, Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Okay, sunod.
Pangatlong ulit na tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, lalaktawan po natin yung, pansinin po natin, lalaktawan po natin yung verse 16. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Parang kung titignan niyo po, napakakulit naman ng Panginoong Jesus. Paulit-ulit, ano po? No, talaga pong hinahalukay niya po yung kalaliman po ng puso ni Peter. Sabi niya, pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Ano po naging reaksyon? Ano po feeling ni Peter? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong na, mahal mo ba ako? Susunod kapatid. At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay talagang makapangyarihan ko. Ang Diyos, alam ninyong mahal ko kayo. Okay kapatid, sinabi sa kanya ni Jesus, pangatlo, banggitin po natin. Sinabi sa kanya ni Jesus, ano pong isasagot? Kaya po, no? Tingnan niyo po yung sarili natin. No? Ilang ka. Hindi talaga tayo magkakanya-kanya po pag pinagmamasdan yun. Talagang nagtutulungan tayo. No? Nagpapalago ang bawat isa. Kumbaga sa ano, walang iwanan. No? Lahat kung anong meron tayo, ibinibigay natin sa ating kapwa. At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyong lahat ng bagay, alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Busugin. Busugin ng salita ng Diyos. Salita na nagbibigay buhay sa atin, mga kapatid. At hindi pangalagaan ang kawan ng Diyos. Protektahan natin ang kawan ng Diyos. Concern tayo sa bawat isa, mga kapatid. Kapag may nawawala, talaga naman tunay na inaabot natin sila. Tinatawagan natin, binibisita natin. Amen. Mini-message natin sila, nasaan ka na kapatid? Kamusta ka na dyan? Namimiss ka na namin. Amen po ba? Amen. Verse 3. Hindi bilang Panginoon ng inyong nasasakupan, kung hindi maging halimbawa kayo sa kawan. Ikaw, ako, tayong lahat. Isang halimbawa ng kawan ng Diyos. Binibigkis tayo sa isang pananampalataya. Hallelujah, Lord. Brother. Yan na po, no? Balikan natin, no? Yung verse 16. Nilaktawan natin. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro. Sagutin po natin ang katanungan ni Jesus, mga kapatid. Sige po. Sige po. Sabi ni Jesus, beer. Alaga. Beer. Ang instruction po ng Diyos sa atin, mga kapatid, para hindi po lingid sa inyo. Kapilinan po ng salita ng Diyos. Itanim mo
sa kanilang isipan ang salita ng katotohanan. At ang sabi po ng Diyos, iuukit ko ito sa kanilang mga puso. Amen po ba? Sinabi po yan ang salita ng Diyos. Kaya kung may katuwang kayo, huwag kayong kakabahan. Huwag kayong kakabahan po na ibahagi ang salita ng Diyos, mga kapatid, sa loob, sa labas ng iglesia. Huwag. Ang nais lang ng Diyos, tayo tayo. Tayuan natin. No? Pag nag-commit tayo, no? Halimbawa, sa evangelism, nag-commit tayo, no? Kitang-kita po ng Diyos na nag-commit tayo, mga kapatid. Walang kaduda-duda. At siya po ang gagawa ng pamamaraan. Makikipag-ugnayan, Lord, tulungan mo ko, pangunahan mo ko, ipaalam mo sa akin ang lahat ng aking gagawin. Ganun lang po, kasimple yun, mga kapatid. At napapakinggan po ng Panginoon ang lahat ng ating mga panawagan. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro. Alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Okay, no? 3 beses po, no? Okay, next. That's a command. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking that's a command. Mga kapatid, yan po hindi lalabagin ng isang Kristiyano, isang mananampalataya. Talagang sisikapin niya na makatugon sa kautusan ng Diyos. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Next, brother Julia. Ang tumatanggap sa mga utos kong ito. Ang tumatanggap sa mga utos ko ay tumutupad sa mga ito. Hindi po natin kaya talagang paglalangan ng salita ng Diyos. Ganyan po, ano? Talagang kung saliksikin tayo ng Diyos doon, makikita niyo po, no? Makikita niyo po sa ating mga gawa, nakikita niya lahat. No? Ang tumutupad sa mga utos ko ay tumutupad sa mga ito. Ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya. At ako'y lubusan magpapakilala sa Kanya. Hallelujah. Napakatalino po ng Diyos. Hindi pwedeng sabihin ng isang mahal kita, Panginoon. Sige nga, pakita mo nga sa iyong mga gawa. Amen po ba? Opo. Yan po yan. Next. Sabi po, sa aklat ng mga gawa, no? Ingatan ninyo ang inyong sarili first. Ikaw, kapatid. Kayo. Tayong lahat. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa, sa inyong pamamahala. Pangalagaan. Iglesia ng Diyos. Pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos. Na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Mga kapatid, napakasakit po, no? Katakot-takot na hirap. Dapat po ma-feel natin yung sinasabi ko na salita ng Diyos. Hindi basta-basta po tayo naging katiwala ng Diyos. Pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Talaga pong dumanak ang dugo ng Panginoong Kristo
Bakit po? Para tubusin tayo sa lahat ng ating kasalanan na gawa at yan. Mabigat po, responsibilidad natin ba? Unang-una, mga leader at ang bawat isa sa atin, may tungkulin po tayong dapat na hawakan. No? Ilagay ng Diyos sa ating mga balikat ang mabigat na tungkulin ito. Next, kapatid. May gantimpala naman po ang Diyos na kapag tayo po ay sumusunod sa kautusan ng Diyos, meron po ibinibigay sa atin at ang Diyos na po. Gantimpalang korona mula sa dakilang pasto, kaluwalhati ang di ko bukas verse 4. Sa pagparito ng pinunong pastol ay tatanggap kayo ng mga di ko bukas kailanman. Next. Kalakip ng liham ni Pedro ay ang mga miyembro ng iglesia. Tingnan niyo po, buo, leader, and membership ng iglesia. Verse 5. Tapos po tayo sa 11 po. Mamaya po, no? Okay, mamuhay bilang lingkod ng Diyos. Okay, lahat po tayong membership. Kung ilan tayong lahat nang naririto sa panahon ito, may tungkulin po tayong ginagampanan. Mamuhay bilang lingkod ng Diyos. Walang hindi po nakakalam, ha? Mga kapatid, lahat tayo, ha? Mamuhay bilang lingkod ng Diyos. Okay, next. Pasakop kayo sa mga pinuno ng iglesia. Bawat isa po, no? Magpasakop. Alam niyo po ba yung pagpapasakop? Tanda po yan ang pagpapakaba. Pasakop kayo sa mga pinuno ng iglesia, verse 5. At kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa mga pinuno ng iglesia. At kayong lahat, sapagkat sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas. Ngunit, pinagpapalat niya ang mababang loob. Okay, tignan niyo po, no? Napakadali pong intindihin, no? Pero meron po tayong ma-encounter pagdating niyo po sa bandang ulit. May mga ma-encounter tayo bilang pagsunod natin sa kautusan ng Diyos. Sabi niya dyan, mga kabataan, amen po ba sa mga kabataan? Okay, pasakop kayo, ha? Kung ba, kat sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mababang loob. Pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Verse 6 and 7. Kaya pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Dadakilain niya kayo. Pagdating ng panahon, alam niyo po, hindi madamot ang Diyos. Ubos-ubos biyaya kung magbigay ang Diyos. Pag sumunod, may pagpapala ang Diyos. Verse 7. Ipagkatiwala niyo sa Kanya ang inyong mga lalaanin sa buhay sapagkat siya ang magmamalasakit sa inyo, mga kapatid. Hindi talaga natin laban ang buhay na ito. No? Bakit pa tayo magiging duwa? Sabi niya, ito ka naman. Saan yan? Parang naduduwag ako. Parang gusto kong sharean yung tao doon, nandoon eh. Pero parang natutuwag ako. Parang pinanghihinaan ako ng loob. Sabi po sa ibang isang kunin ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kababagan. No? Sabi po sa ibang interpretasyon, ano po? At siya ang kukup sa lahat ng ito.
Yan po ba'y tunay na naranasan natin, mga kapatid, na minsan pinanghihinaan tayo? Parang tatatlo lang yung nakaranas, ha? Mga kapatid, opo, no? Sabi niya, sabihin mo lang sa akin, ano ba, bakit ka hanggang ngayon? 5 years, 10 years, 15 years na ang Kristiyano, wala pa ako nasisip. Wala pa akong, parang hindi ako nagsisilbing tulay ng Diyos, no? Para ang tao'y makarating sa kalangitan. Mga kapatid, hallelujah. Sabi niya, pagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ang magmakalas sa iyo. Hallelujah. Next. Ang bilis ng katangobras. Lahat po ng biyaya ng Diyos ibinigay na sa atin. Wala siyang pagpuli. Mamuhay bilang kawal ng Diyos. Verse 8 and 9. Kilalanin ang kalaban. Kailangan ma-distinguish niyo po, no? Kung sino po yung nagbablock na para bang mala adobe, no? Na pwedeng kumarang sa ating harapan, no? Kilalanin ang kalaban, verse 8. Maging handa kayo at magbantay. Sandali lang po. Thank you, brother. Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo, hindi po kakampihan, ha? Kaaway natin yan. Bablakin po tayo. Ay parang leyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. O, tingnan niyo po, nakikita natin ang moves ng diablo o ni Satanas sa paligid natin. Bakit? Bakit hindi nakikita nakikita po yan ng Kristiyano? Because of the Word of God. Okay? Oh, tingnan niyo po, nanggagapang siya. Parang liyong umuungal at aali-aligid. Naghahanap ng malalapa. Kaya po konting pagkakamali natin, kung saan tayo mahinang-mahina, doon tayo lalapahin ng diablo, mga kapatid. Next. Tingnan natin po ang kilos ni Satanas po. Tingnan niyo po, ha, kung gaano ka-active ang Panginoon. Ganyan din siya ka-active. Tinanong ni Yahweh, tingnan niyo po, ha, bakit po nag-uusap ang Panginoong Yahweh at si Satanas? Bakit po nag-uusap? Ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Tinanong ng Panginoong Yahweh si Satanas. Nagpapabalik-balik ako sa lahat ng sulot ng daigdig ni Satanas. Napakabilis po, no? Bilang mo, sulok ng daigdig. Napakabilis kumilos. Parang kidlat. Okay, tingnan niyo po, ha, mga kapatid. Pinahihintulutan ng Diyos na mga pangyarihan sa kung paano tayo dito test. Amen? Tingnan niyo po, nag-uusap sila. Silang dalawa. Nalalaman natin sapagkat pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Amen? Opo. Next. Sumagot si Satanas, nakapabalik-balik at naglilipod ako sa buong daigdig. Grabe po ang kapangyarihan ng Satanas. Kaya po mag-ingat tayo, no? At laging magbantay. Sinabi po yan sa unang mga talata. Next. Labanan ang kalaban. Kaya ba natin labanan yan, mga kapatid? Kaya natin? Hindi. Huwag kayong magkakamali. Ha? Huwag kayong magkakamali na makapaglaban. Ito po, no, ihayag ni Apostol Pablo ang paglaban na gagawin niyo. Verse 9.
Labanan ninyo siya at magpakatibay kayo sa inyong pananampalataya. Your faith. Pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid. Saan lugar? Sa buong daigdig. Dumaranas din po tayo ng pakikipaglaban, pakikipagpuno. Sa Diablo, binibigay sa atin lahat ng Diyos kung paano ka mananatiling tapat hanggang wakas. Ephesians chapter 6 verse 10-20. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa nakasanggaling sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Kailangan po matibay tayo, mga kapatid, ha? Malakas ang ating loob. Next, 11. Isuot ninyo ang buong kasukutang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang anak ng Diablo. O, tignan niyo po, ha? May ginagamit na estratehiya din ng Diyos, ang kalaban ng Diyos, ang Diablo. Gumagamit din siya ng mga pakana. Maaring kahinan ka. Kahinan ka ng patibong. Listo ka, kapatid. Kapag kinain mo yung patibong na yun, malamang magkasala tayo. Paulit-ulit tayong madadapa. Matitisod. Sisikapin bumangon. Matitisod at madadapa na naman. Verse 11. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa tao. Dali naman po unawain ang salita ng Diyos. Kung hindi sa mga pinuli. Ganyan po, wala tayong kalaban. Hindi sa atin nagmumula ang kaguluhan, mga kapatid. Hindi. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa libutang ito. Tingnan niyo po, pagmasdan niyo po ang katiwalian sa libutang ito. Naglibana po, mga kapatid. Tagapamahalan ng kadilimang umiiral sa butang ito sa mga grupong spiritual ng kasamaan sa himpapawid. Umiikot po siya, no? Kaya po, kung ang ating katawang lupang ito ay tigang, mga kapatid, napakadaling pasukin ng Diablo. Saan ba naman makakita ng Kristiyano po na nakikisaw-saw sa kabuluhan? Hindi ang instruction ng Diyos, ipanalangin natin sila. Hindi po ba? Yan lang ang maaari natin ibigay sa mga taong nakikita po natin. No? Hallelujah. Pagkainitin ko lang po sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Okay, instruction po ni Apostol Pablo. Next. Kaya't gamitin ninyo ang kasukotang pandigma. Ninyo pong pananampalataya. Mula sa Diyos, sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban.
pagdating ng araw na sumasalakay ang masama upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Amen. Because of your faith. Dahil sa ating pananampalataya, nakakatayo po tayo, mga kapatid. Verse 13, 14. Kaya't maging handa kayo, itigkis ninyo sa inyong buhat, sa inyong baywang, ang sinturon ng katotohanan. The belt of truth. Nandyan po ba yan, kapatid? Nasa iyo ba yung belt of truth? At isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Shield of faith. Nasa iyo ba yan? Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Nakahanda po ba tayo na ibahagi ang magandang balita? Nakahanda po ba tayo na ibahagi magandang balita ng kapayapaan? Amen. Next. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya. Ito po. Panangga. Shield of faith. Yan po, no? Kaya tayo nakakatayo, no? Hindi naman talaga tayo malakas eh. Lumalakas lamang tayo kapag ang salita ng Diyos ay nasa atin. Na siyang papatay, wala pong ipapatay. Tignan niyo po, lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat na nagliliyab na palasok. Yan po. Tignan niyo po ha, paglabas ninyo mga kapatid ha, listo lang tayo. Naglipa na po ang mga palaso, sipat ng kalaban. Kailangan po maging matalas ang ating isipan. Tutunig ng salita ng Diyos. Lagi ninyong gawing panangga ang inyong pananampalataya at siyang papatay. Na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng Diablo. Next. Dito po siguro muna po akong puputulin ko lang po pansamantala na po mga kapatid. At sa mga susunod pong, sorry po to tell you ha, sunod pong Friday, ako po yung nakatoka. Sundan lang po natin ito. No? Amen po ba, no? Sundan po natin, no? Pilitin po natin na makakonect tayo sa ating weekend worship service every Friday. 7:30 po ng gabi. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan. Tignan niyo po kung ano yung napoprotektahan po ng ating helmet ng ating kaligtasan. Ano po ba napoprotektahan niya? Okay? Yung putak. Tingnan niyo po yung sumulat. Napakagaling po, napakatalino. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan. Gamitin ang Espiritu na walang iba kundi salita ng Diyos. Yan po ang ipanlalaban ninyo mga kapatid. Amen po ba? Opo, wala tayong lakas na kalabanin natin yung Diablo na yan, no? Na umaaligid sa atin, no? Amen. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Mga kapatid, protektahan po natin, ha? Ating isip,
yung ating tenga, yung ating mga mata, at yung ating mga bibig. Ingat po tayo mga kapatid. Amen po ba mga kapatid ha? Kaya po laging suot ninyo ang helmet na yan. Kayo po yung naka-single na motor. May helmet kayo, no? Physically, ginagamit, ano? Para maprotektahan, no? May helmet pa kayong isa. Dalawa. Praise the Lord. Tayo lahat po, mga kapatid, no? Amen! Kada po, protektahan ko ng Diyos yan.